Mabuhay! Kumusta po kayo? Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung bago po kayo sa ating channel, don't forget to follow Rex De Jesus Bibal Facebook account and to share our videos. Ako po si Sir Bibal para sa panibagong episode na naman po ng Buhay Guro sa Estados Unidos. Kung sa nakaraang video ating tinalakay kung paano nga ba maging guro sa Amerika, ano-ano ang mga qualifications, requirements at mga paraan ng pag-a-apply, ngayong episode na to layunin natin na matalakay ang dalawang usual na visa na ibinibigay sa mga gurong nakikipagsapalaran dito sa Amerika. Tara, simulan na natin. Ano-ano ang mga visa na pwedeng ma-obtain ng isang professional na guro dito sa USA? May dalawang kadalasang visa na maaaring makuha ng isang gurong aplikante sa pagpunta dito sa Amerika. Ito ay ang J-1 visa at ang H-1B visa. Ito ang opisyal na dokumento na nagpapahintulot sa legal na pagpasok ng isang foreigner sa teritoryo ng isang bansa. Ito ay may iba't ibang klase depende sa purpose ng iyong pag-travel o pagbisita abroad. Ito ay ina-attach o idinidicate sa ating passport. Let's compare J-1 and H-1B visas. Number 1, they are both non-immigrant and temporary visas. Number 2, pareha silang nagre-require ng at least bachelor's degree sa mga aplikante. Pangatlo, pareha silang nagre-require ng 2 years of full-time classroom teaching. At pang-apat, in both visas, you can bring your family or your spouse and unmarried children below 21 years old as your dependents. Ano naman ang pagkakaiba ng J-1 visa at ng H-1B visa? Una, ang J-1 visa ay isang cultural exchange visa or exchange visitor program na may contract na 3 taon at pwede mong i-extend hanggang 5 taon. Samantala, ang H-1B visa naman ay temporary working visa na may contract na 3 taon na pwedeng i-extend hanggang 6 na taon. J-2, ang tawag sa dependents ng J-1 visa holder, habang H-4 naman ang tawag sa asawa at anak ng isang H-1B visa holder. J-1 visa requires current teaching job while H-1 does not. Kung J-1 ang visa mo generally, di mo kailangan mag-obtain ng state teaching license habang required naman ang state teaching license kapag ikaw ay isang H-1B visa applicant. Ang mga gurong may H visa ay sakop ng OWA, samantalang ang mga gurong may J visa ay hindi sakop nito. Kaya hindi rin entitled ang mga J-1 visa holders sa mga OWA benefits na naa-avail ng mga OFWs. Commission on Filipino Overseas or CFO ang namamahala sa mga J visa holders. Kaya isang mahalagang requirements ang CFO sticker na idinidikit sa ating Philippine passport bago tayo makaalis ng bansa. Sa pagpapatuloy, hindi required ang medical exam. Pero kapag dating mo sa USA, meron kang 2 tests, ang drug test and TB test. That's it. Hindi required ang English proficiency test katulad ng TOEFL and IELTS sapagkat ang advanced English proficiency ng isang teacher applicant ay nasusukat sa pamamagitan ng series of interviews. Dadako na tayo sa pinakamahalagang punto ng kaibahan ng 2 visa na malaking factor sa pagdedesisyon mo kung ano visa ang mas angkop sa iyo. Kung ikaw ay J-1 teacher, mayroon kang 212E policy o 2-year home country physical presence rule. In other words, after ng contract mo, which is extendable up to 5 years, required kang bumalik sa Pilipinas at manatili doon ng 2 taon upang magturo at ibahagi ang iyong mga natutunan at karanasan sa ating mga kapwa Filipinong guro at mag-aaral. Hindi ganito ang H-1B. Maaari kang umuwi, maaari ka rin namang manatili, nasa sa iyo yon, hanggat patuloy na may nagre-renew ng contract mo at nag-i-sponsor ng H-1B visa mo, maaari kang manatili sa USA. Interesting, right? Ito ang dahilan kung bakit ang mga J-1 teacher applicants ay nire-require magsumite ng mga proof of home ties katulad ng properties, titulo, mga negosyo, at kung ano-ano pa na magpapatunay na may babalikan ka sa Pilipinas.
Ang isang hindi gaanong maganda sa J1 visa ay hindi ito daan patungong PR or permanent residence at green card dahil nakatuon ang role mo bilang isang cultural exchange teacher or cultural ambassador na nangangailangan mong bumalik sa Pilipinas para ibalik sa kanila ang mga natutunan mo dito sa Amerika. Samantalang ito naman ang bentahe or advantage ng H1B dahil ito ay convertible sa PR or permanent residence at green card. Ibig sabihin, maaari kang maging permanenteng residente dito sa Amerika at maging American citizen later on. Nabanggit ko na ang pinaka-advantage ng H1B visa dahil sa pamamagitan ng visang ito, pwede kang magkaroon ng green card at pwede kang maging American citizen in the future. At narito naman ang kagandahan ng J visa na maaaring maging kahinaan naman ng H1 visa. Dahil sa J1 visa, katulad ng visa na meron ako, maaaring magtrabaho ang iyong asawa o spouse provided na merong Employment Authorization Document or EAD, Work Permit in short. Unfortunately, kung ikaw naman ay under H visa, maaari mong isama ang iyong mga dependents, ang iyong asawa at anak, ngunit hindi allowed na makapagtrabaho ang iyong spouse. Meron ditong exemption to the rule. Mayroong mga rare cases na nabibigyan pa rin sila ng permit na makapagtrabaho, pero generally, hindi po pwedeng magtrabaho ang spouse ng isang H1 visa holder. Mas maraming visa sponsors ang nagbibigay ng J1 visa kaya mas madaling magkaroon ito. Maraming mga states at school districts na naghihintay sa iyo. Maganda ang H1B visa ngunit medyo madalang ito, may katagalan ang proseso at base sa aking mga nakapanayam, may kamahalan ang expenses nito. Sa mga kaguro kong nanunood, aling visa ang gusto mo? Alin ang visang nababagay at angkop sa iyo? Kung ikaw ay single, sa palagay ko mas mainam na H1B visa dahil hindi mo kailangan mamroblema sa mas malaking expenses kung 2 o 3 kayo sa pamilya. Kung ang pakay mo naman ay maging permanente sa Amerika, H1B visa din ang targetin mo. Kung ikaw naman ay may pamilya at kayang-kaya nyo naman financially na one income family, go for H1B visa. Kung ikaw naman ay nagmamadali na makaalis, medyo kapo sa budget o may budget pero ayaw gumastos ng mas malaki, J1 visa is not bad. Kung ayaw ng hassle sa obtaining of state teaching license, J1 visa ang kumakaway sa'yo. Kung karanasan, travels, cultural immersion ang passion mo at hindi mo nakikita ang sarili mo na magtatagal, mananatili at magre-retiro sa Amerika dahil nais mo pa rin sa Pilipinas, J1 visa ang angkop na angkop sa'yo. Ngunit para sa akin, kung ako sa'yo, apply lang ng apply. Submit lang ng submit ang mga resumes and cover letters. Gawin ang part mo, gawin ang best mo, then let go and let God. Kung anong unang kumatok, grab agad dahil hindi natin alam kung may susunod pang mga oportunidad. Tandaan na akala lang natin perfect na, maganda na ang plano natin, pero laging tandaan na mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon. All things work together for good. All's well that ends well. Sir Bibal po, nagpapasalamat at nagpupugay sa bawat Pilipinong guro.